Like mo, share mo. Okay, sarap at kay saya. Piling ko pagkasama kita. Star FM. The best music station across the nation. Kwelang-kwela ng mga DJs. Ang galing sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star FM across the nation. Magandang hapon, Starkada. Ito na naman tayo sa ating kwento. Ano kaya ang kwento natin ngayon, no? Anyways, simulan na natin. Hello, DJ Yvonne. I just wanna say, I was a side chick for 2 years without knowing. Ginawa akong side chick nang hindi ko alam for 2 years. Long distance relationship ang naunang girlfriend. I have evidences na hindi ko alam. Bigla na lang akong blinak ni ex at ng kanyang other girlfriend. Yung other girlfriend niya ay palagi ako message. Galit siya sa akin kahit sinabi ko nang hindi ko naman talaga alam. Wala akong natanggap na sorry mula sa ex ko. Walang explanation, walang kahit ano akong na-receive, natanggap, at kung ano pa wala akong narinig. Ngayon, DJ Yvonne at sa mga starkada na nakikinig, I'm contemplating to file charges against him. RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children ang kaso. I already talked to my lawyer at sabi niya, may grounds naman ako to file the case against my ex. Hati ang family and friends ko about this. Ayaw ng iba. Yung iba naman, suporta sa pag-file ng kaso. Para po sa mga starikadas and DJ Yvonne, ano po bang advice ninyo? Itutuloy ko po ba? To be honest, gusto ko po ng justice kasi na-trauma ako sa nangyari sa akin. Pero may part pa rin sa sarili ko na iniisip ko yung family ng ex ko dahil alam ko na maapektuhan sila nitong gagawin ko. Pero iniisip ko rin, siya ba? Inisip niya rin ba yung family ko nung niloko niya ako? Inisip rin ba niya na masasaktan ako at yung family ko sa ginawa niya? Maraming salamat, DJ Yvonne, at sa ating mga starkadas na nakinig at salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Well, starkada, kung ikaw ay yung merong may comment dito sa ating Facebook letter. Yan, pwede po kasi kayo mag-PM ng inyong kwento sa ating Facebook page 102.7 Star FM Manila o kaya kay Yvonne Adarna. And kung may comment ka, chika-chika mo lang dyan. Tayo po ay naka-live stream ngayon, kaya hello sa'yo. Anyways, ito na nga ating kwento. Nako, napaka... Hi! Ay, pero brave enough para maglapat ng kaso doon sa guy. Feeling ko maraming ganitong kaso, hindi lang talaga na isa sa paalam. Kaya naman, kay ating letter sender, for me, you have to teach him a lesson na hindi lahat ng babae kaya niyang paglaruan. Hindi lahat ng babae kaya niyang gawa ng kabasurahan, no? Hindi lahat ng babae kaya niyang ganunin at bigyan ng kasinungalingan. So, I think manindigan ka sa iyong desisyon dahil hindi mo naman kasalanan yun eh. I mean, meron kang rights, meron ka ring grounds talaga to file against your ex. Let him experience yung tinatawag nating consequences. Diba? Pakita mo sa kanya kung anong kayang gawin ng isang babae. Wow!
no? Pakita mo yon sa kanya, lalo na kung nasa panig mo yung tama, diba? As long as you know to yourself na tama yung ginawa mo at yung mga nakita mo at yung mga evidences mo. Dahil after all, sino bang nanggulo ng buhay, diba? Ginulo niya yung buhay mo, so ipag-pray na lang din natin. No, ipag-pray, pero in actions, I think, ate, i-push mo yung kaso na binigay mo sa kanya. It's part of life, and also, para matuto siya sa consequences at matuto, iba pang mga kalalakihan dyan, nanonood sa atin ngayon, in fairness ha, if ever man sa'yo sa Ricardo nakarelate ka dito, ikaw yung ginawang third party nang hindi mo alam, ginawa kang side chick, okay naman ikaw ay si kuya guy na ginagawa ang ganitong mga senaryo. Hoy! Ano na? Diba? Kaya i-push mo, I believe, merong magandang mangyayari if you will push it. Naintindihan kita na iniisip mo yung effect sa family niya, pero isipin mo rin yung magiging effect kung hindi mo yan gagawin, kung hahayaan mo lang. Alin bang mas bet mo doon? Makita na okay ang buhay niya, pero na hindi siya nagsasuffer dun sa consequence na ginawa niya sa'yo, or mas kaya mong panindigan na tiisin na lang lahat as long as walang conflict both sides. Ikaw ang mamili doon dahil ikaw rin naman yung makakakita ng pwedeng mangyari sa susunod, sa kinabukasan. No? Hanggang saan ang kaya mong tiisin? Hanggang saang sakit yung kaya mong tiisin? Anyway, Sarkada, maraming thank you sa ating letter sender. Ulit sa aking tinatawagan ang mga letter sender natin. No? Mag-PM po kayo sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. O kaya naman po kay Yvonne Adarna. Ayan. Ay, hello po. Happy listening kay sa mga nasa Cainta, Rizal at sa Batangas. Kaya naman, ingat-ingat po sa ating lahat at ingat din sa pagmamahal. Ingatan ang mga puso nating tumitibok para makapag-pump ng dugo sa ating katawan. O siya mga starikada, naku. Next time kapag papasok sa relationship, talagang alamin mo ng mabuti lahat ng background. No, kung ano bang mga sakit, kung ano-anong bagay. Nako, deserve mo ring malaman yan. Anyways, Tarikada, dyan ka na muna. At magbabagtutugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Star FM.